Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Cushel Pilara at ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang alamat. Bago ang lahat, maaari nyo bang sabihin sa akin kung anong alamat ang makikita ninyo sa larawan? Tama! Ang tawag sa alamat na yan ay alamat ng paru-paro. Eto, anong tawag sa alamat na ito? Tama! Yan ay ang alamat ng apoy. Subukan pa natin ng isa pa. Ano ang tawag sa alamat na ito? Tama, yan ay ang alamat ng butiki. Upang higit pa natin itong maunawaan, atin itong pag-aaralan. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat o legend sa wikang Ingles ay tumutukoy sa pinagmulan ng isang bagay, lugar, pangyayari o katawagan na maaaring kathang-isip lamang o may bahid ng katotohanan. Ngunit bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang kilos, gawi at karakter ng mga tauhan at kung paano natin malalaman ang makatotohanan at di makatotohanang pahayag. Ano nga ba ang kilos, gawi at karakter? Ang kilos ay kasing kahulugan ng gawa o paggawa, aktwal na kasanayan o pagsasabuhay. Ang mga adhikain, pagpapahalaga, motibo, iniisip at pagkatao ng isa ay makikita sa mismong kinikilos at ginagawa. Naging produktibo ang kilos ng kung ano ang nasa loob ng isang individual. Gawi, tumutukoy sa mga pang-araw-araw na kasanayan ng isang tao o grupo ng mga tao sa tagal at sa dami ng mga gumagawa ng isang gawi ay maaaring maisama na ito sa kultura at tradisyon ng mga tao sa isang lugar. Karakter, pag-uugali ng isang tauhan at ang paraan kung paano siya nag-iisip, kumikilos at nagpapasya batay sa papel na ginagampanan o binibigyang buhay. At ngayon, alamin naman natin ang makatotohanan at di makatotohanang pahayag. Makatotohanan. Ito ay mga pahayag na nangyari o nangyayari na may dahilan o basihan. Ito rin ay suportado ng mga ebidensya o katuwiran. Ginagamitan ito ng mga salitang nagpapahayag ng batayan o patunay gaya ng batay sa, mula sa, ang mga patunay, napatunayan, ayon sa, at iba pa. Halimbawa, batay sa pagsisiyasat, totoong nagkasala ka. Mula sa datos na aking nakalap, talagang laganap na ang krimen sa ating bansa. Ang mga patunay na aking nakalap ay makapipinsala sa iyo. Di makatotohanan. Ito ang mga pahayag na walang basihan kung bakit nangyari. Ito ay hindi suportado ng mga ebidensya o katuwiran. Karaniwan itong ginagamitan ng mga salitang nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan o di katiyakan tulad ng baka, sa aking palagay, palagay ko, sa tingin ko, marahil, at iba pa. Halimbawa, baka mangyari ang mga sinasabi sa pamahiin. Palagay ko, mataas ang aking grado. Sa tingin ko, mas masaya kung sama-sama tayo. Yan lamang po at sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli!